Kwentong undas muna tayo mga kabig boss. Pero bago yan, kung kayo ay bago sa aking channel, paki-like at subscribe naman po para ma-update kayo sa susunod ko pang mga video. Thank you! At dahil malapit na nga po ang undas, atin pong balikan ang mga katatakutan at ang mga kwentong may kababalaghan na hango pa sa mga kwento noon ng ating mga ninuno, ng ating mga lolo't lola. Kaya ito po, mga kabig boss, pakinggan nyo po ang aking kwento at ito po ay para sa inyo. Noon, kumakain kami at naalala ko pa na nagtatanong ako noon kay Lola. Ang sabi ko, Lola, bakit po ba may mga nakakatakot po ba na mga kwento kayo? Ano po ba ang inyong maging karanasan noon? Ang sagot niya, ay nako apo, talagang nakakatakot kaya ikaw wag kang lumabas ng gabi na. Huwag kayong pagala-gala. Sa tuwing pagsapit ng alas 6, kailangan nandito na kayo. Dahil lumalabas na ang mga maligno. At ito po'y aking itinanim sa aking utak hanggang sa ako'y lumaki. Noon, akala ko ito ay isang biro lamang. Pero sa kwento ng iba, ito ay totoo pala. Sila din ay may mga karanasan. Kaya ito po ay hindi haka-haka. Ang iba hindi naniniwala. Pero sa amin, kami po ay pilit na pinaniniwala ng aming lolo't lola na noon talaga ay nakaka-encounter sila ng mga maligno, mga bangan na kung tawagin. Nakakakita sila ng kapre, nakakaamoy sila ng naninigarilyo, at yun daw po ay isa sa mga patunay na may kapre sa malapit sa bahay ninyo. At minsan, yung aswang na sinasabi nila at tuwing sasapit ang alas 6 ng gabi ay talagang nakakatakot noon. Ang aswang, tik-tik, ay lalong napapalapit, lumalapit sa isang bahay, lalo na kung ito ay nakakaamoy buntis at malapit ng mga anak. At nagpatuloy ang kwento about sa multo at sa tuwing ikaw ay dadaan sa sementeryo, sa kapre nga, sa tikbalang, sa aswang, sigbin, sa puno ng baliti, mga santermo na tuwing umuulan ay nagpapakita din, nunong sa punso, mga duwinding itim, tiyanak, ang maparing putol ang ulo, mga mangkukulam, ang lumang bahay na matagal nang walang nakatira. Diyan, nakasintro ang lahat ng mga nakakatakot na kwento noon. At ito po ay talagang pinatunayan nila sa kanilang mga kwento na talagang hindi ka basta-basta makakalabas ng bahay dahil nga sa kanilang mga naranasan na rin noon. At dahil dyan ay nakakatakot na rin talagang lumabas noon ng bahay dahil nga sa kanilang mga karanasan at mga kasaysayan na naganap noon nang sila ay mga bata pa. Hindi natin alam kung ito ay kwentong totoo o hindi. Pero ang importante, kung tayo po ay nagdadasal at marunong sumampalataya sa Panginoon, laging tumatawag sa Kanya, wala pong imposible na tayo ay tulungan niya. Kaya mga kabig boss, kung ito man po ay totoo, huwag po tayong matakot dahil may Panginoon pa rin po tayong pwedeng lapitan. So, ayan. Sana po ay nakapulutan nyo ng aral at maalala din ninyo ang mga kwento noon at maipasa pa sa mga susunod pang mga henerasyon. Dito na lang muna ang aking kwento, at dahil ang aso namin sa labas ay umaalulong na naman. Awoo!
Kabig Boss. Kung kayo man po ay may kakaibang kwento, i-comment nyo lang po sa baba at ito po ay babasahin din namin. Thank you.